Praise God. Sige po, palapakan natin ating Panginoong Diyos. It's an honor and privilege po na makapunta po dito. Very long time na rin. Sobrang tagal na po. And every time na nakikita ko yung mga, kasi Sunday school po, since birth Christian na po ako, and nakikita ko po sila Pastor Ronald, sila Kuya Boyet po, na hindi ko lang makalimutan, na hindi ko lang maiwasan na alalahanin na sila rin po natutuwa ko na bilang young generations na pastors, nakita ko rin po yung paglilingkod at pananatili nila sa Diyos. Kaya sobrang galak po ako na makita muli yung mga nag-guide sa amin, kung paano rin kami, naalala ko si Pastor Eric po kasi pinapagalitan kami. Tumatakas po kasi kami pag may mga children ministry. So, thank you kay Lord. Pakilala lang po ako si Pastor EJ po. 29 years old po at yun ang totoo po yun. Kakasal lang po namin ni Faith. Ito po yung anak po ni Pastor Noel na eldest po pala. And by God's grace po, kami po ay sinustain ni Lord ang aming relationship. At ngayon po kasi ako nagpapastor po ako sa lugar ng Albay. Taga Laguna rin po ako. Yan, magkakasama po kami nila Aaron nung time na, ano bang association natin nun? Arise Gen. So, Arise Gen yon. At until now, meron pa rin na nagkakasama-sama na mapatuloy na maging maayos sa mga kabataan sa Arise. And nakakatuwa lang na nagkahiwa-hiwalay man, pero nakakatuwa lang nandun yung pananatili sa Diyos. So, by God's grace po, ako po yung nagpapastor na sa lugar ng Bicol for 9 years. Ako po ay, by God's grace, nag-church plant po tayo doon, and dalawa na rin po yung outreach po doon ng Arise sa Libon and Pulangi. So, this coming last Sunday po ng June, yun na nga po, we are celebrating 9 years ng faithfulness ng Diyos sa lugar po ng Albay. Okay? So, nakakatawa lang. Kasi alam nyo po, sobra lang nagagalak ako na wala akong kakilala, wala akong kamag-anakan. Pero pag humakbang ka kay Lord, talagang hindi ka niya pababayaan. So, hindi ko alam kasi bakit ako napatapon dun eh. Hindi ko alam kung sa dami-dami namin kasi ilan ba kaming young pastors. Marami kami pero ako napadala dun eh. Pero grateful ako na dun ako pinadala ng Diyos. Dahil nag-grow at na-develop naman din ang pananampalataya ko kay Lord. So this morning po, we are so glad, I'm so glad po na makapag-share po sa inyo ng Word of God. And one thing po na natutunan ko rin sa pagpapastor for almost 9 years, yung kahalagahan na you remain in the presence of God in the midst of adversity o difficult situations in life. Isa ko po natutunan din talaga na bilang Kristiyano, ang complexity o difficult situation, ine-embrace ng Kristiyano. Pag natutunan ng isang Kristiyano, embrace yung mga difficult situations, mararanasan mo, tapos may experience mo yung goodness ng Diyos. So ngayon po, pag-aralan po natin to, I entitled this message about worship in the midst of adversity. Sa book ng Habakuk. Sino po dito ang nakapagbasa na ng Habakuk? Okay, alam niyo po ba yan? Ito po yung pinakamahabang magluto sa Bible. Habakuk. Okay yan. So kung may Bible po kayo, please open with me po in the book of Habakuk chapter 3. Yan. Kung may Bible po kayo, much better, pero yan, may monitor naman po tayo. Habakuk 3, verses 16 to 19. Pwede po bang pa-request may I request all the youth yan, to stand? Pwede po bang pabasa ng verse 16? Yan, sige po, lahat ng mga youth. Lahat ng youth. Verse 16. Ayun po, kung ano yung feeling nyo. Kung feeling nyo youth kayo, okay lang naman. Okay. Verse 16. Verse 16 lang po Okay. So,
read this verse. Okay, ready? 1, 2, 3, go. My lips quiver at the sound. Rottenness enter into my mouth. Thank you. Pwede na kayo po. So this time naman po, pwede po bang pa-request naman ng ating mga women's, mga kababaihan? Yan, mga sa amin po mga magagayon. Ayun na mga nanay. Verse 17 po. 1, 2, 3, go. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vine, the produce of the olive tree, and the fields yield no food. The flock cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Thank you po. At syempre, ang ating magigiting na mga kalalakihan, pwede po bang basahin natin itong verse 18? 1, 2, 3, go. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. And yung verse 19, let's all read this. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. Pinagpala pong pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo sumandaling manalangin. Father God in heaven, we thank you for your goodness and faithfulness to us. Truly po, Lord, your presence is heaven on us. Lord, papupurihan at pasasalamatan. And as we study your word, Lord, open our hearts, open our minds, illumine our hearts, Lord, to understand your word. At patuloy kang mangusap sa amin at maintindihan namin aming pag-aaralan ngayon. Father God in heaven, hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa ngayon. But this time, O God, makita namin yung beauty ng pag-worship, to submit, to remain in your presence, whatever situation we have. Lord, we glorify you, we entrust to you. In Jesus' name, amen. Okay po, ano pag-aaralan po natin? Worship in the midst of adversity. Alam niyo po, this book is very interesting at very relevant sa time ngayon. Alam niyo po, minsan maraming mga tanong sa buhay. Sino po dito naka-experience ng mga tanong sa buhay? Na parang maraming question siya. At ito yung gusto ko itanong ngayon. Life is fair or unfair? Ang buhay ba'y patas o hindi patas? Sino po dito magsasabi na ang buhay ay patas? Okay, fair. Sino naman dito napapaisip sa unfair ang buhay? Okay. Sino po dito walang pakialam? Okay. Nayarangan na. Nag-iisip lang no? Now, kung titingnan mo yung personal life mo, iba-iba tayo na experiences. At iba-iba tayo kung paano tayo tumingin sa mundo at sa tao. At marami akong nakikitang Kristiyano at hindi Kristiyano na maraming tanong sa buhay. Na ang buhay ba'y patas o hindi patas? Mas lalo na mga titingnan natin, mas lalo na pagka mga baguhang Kristiyano, sabi, bad things happen to good people. And good things happen to bad people. Sino dumating sa question na ganyan? Na parang, Lord, bakit ganun? Nung lumalapit na ako sa iyo, saka dumadami ang hindi magandang nangyayari. Samantalang yung mga walang oras sa iyo, walang paglilingkod sa iyo, paganda ng paganda ang nangyayari. Lord, fair ka ba? Mas lalo na, di ba, pag mga baguhang Kristiyano, Lord, bakit ganun? Mas lalo sa lugar ng probinsya. Sa probinsya po kasi, sa lugar ng Bicol, grabe po ang Katolisismo. Siguro, maybe some of you naka-experience ng persecution, pero sobrang napaka-brutal ng persecution doon na talagang hindi lang salita, minsan babatuhin pa. So, napakabigat. Kaya sabi nila, bakit ganun?
Etong mga to na hindi naman naglilingkod sa Diyos, paayos ng paayos ang buhay in terms of materially. So, kami naman, hirap na nga, naglingkod na nga sa Diyos, kinukutsa pa. Patas ba ang buhay? Hindi ko alam kung dumating na sa inyong mga punto sa mga tanong yan. Sabi nga sa ating sa Pilipinas, patas ba ang buhay? Kapag ang mga mahihirap, nagkasala, ito ang kulungan. Pero pag mayayaman, may pera, may posisyon sa buhay, ang ganda ng kulungan. Full of injustices. Na parang bakit ganito ang sistema ng mundo? Na hindi na natapos ang injustice, lalo na sa ating gobyerno. Na kapag may kaya, pero pag hihirap, walang pabor. Patas ba ang buhay? Ang Diyos ba'y mapagmahal? Bakit sila kumpleto, kami hindi kumpleto ang pamilya? Alam niyo po bakit ko po nasabi yan? Bago po ko umuwi, meron po kaming kasamahang pastor sa Pulangi. 8 p.m. in the evening, sa Puy Dayuhan, galing Batangas. 8 taon na po siya nagpapastor. One night, yung isa po naming kapatiran na barangay captain, tumawag at sinabi, yung pastor na kaibigan po namin, binaril sa loob ng kwarto. 3 putok sa ulo, patay. Kita ng mga anak, at yung pastor na yon, nagbabasa ng Bible that time. Hindi namin alam kung bakit. Gulat na gulat kami. 3 putok sa ulo eh. 8:00 ng gabi. Talagang patay eh. Ang masakit nun, kitang-kita ng kanyang mga anak. Habang kausap ko yung anak niyang isang panganay, sabi niya, Pastor, bakit ganon? Yung tatay ko nagpapastor, bakit binaril? So tanong-tanong kami, ang nangyari pala, itong pastor na to, sa Batangas, may kaso na noon ng murder. Very long time na nakulong siya, pero hindi niya in-expect, after how many years, nagpagpunta niya ng Bicol, nagpastor, naglingkod siya, hindi niya alam na meron pa ring galit sa kanya yung pamilya na pinatay niya. Now, andun yung tanong ng anak, totoo bang may Diyos? Patas ba ang Diyos? Kung talagang ang Diyos ay nagpatawad at may kontrol ng isip ng tao, bakit yung tatay ko na nagpapastor na, hinayaan pa na patayin yung tatay ko? Na naglilingkod na sa Diyos at ang ganda po, very fruitful yung ministry niya po dun sa upland area. Kaya yung anak nag-struggle. Paano ako mag-worship? Paano ako maglilingkod sa Diyos? Kung yung tatay ko, kitang-kita ko na nagbabasa ng Bible, pinasok ng mga 3 tao na pinagbabaril yung tatay ko. Tapos sasabihin niyo sa akin, magpatuloy, mag-worship. Nabigat na tanong. At nung habang kausap ko siya, napaisip din ako, Lord, anong plano mo? Napakahirap. At yan ang gusto nating pag-aralan ngayong umagang ito. Maybe some of you may mga questions sa life. Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit nangyayari sa church to? Bakit nangyayari to sa pamilya namin? This time, ito po ang pag-aaralan natin. So what is worship? Bakit po nabanggit yan sa Habakuk? Alam niyo po, yung Greek word worship is proskuneo, means reverence, complete dependence. Not just only worship, singing, and praising to God. When we say proskuneo, the worship, it means complete dependence and submission to high authority. Naalala ko lang yung isang Bible scholar na sinabi si Walter Brueggemann, worship is devotion, loving, honoring, and obeying someone who deserves a highest regard. Also, remembrance of the creating, saving, and redeeming acts of God. Na makikita natin, sa book ng Habakuk, makita natin yung ganda ng worship. At may explain natin yan,
na in spite of questioning and disorientations in life, nakita pa rin ni Habakuk ang importance ng pag-worship. There are times sa atin, napaka-narrow ng worship. Pero gustong i-explain ng book na to kung gaano kaganda yung worship na may experience mo yung worship pagka merong adversities o difficult situations in life. Habakuk. Alam niyo po ibig sabihin ng Habakuk? It means embracer or comforter. Anong konteksto ng Habakuk? Ito pong Habakuk na to, ito po yung mga time na ang mga Israelita ay ihuhusgahan ng Diyos at parurusahan ng Diyos because of their transgressions o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Now, ang role ni Habakuk is to comfort them, to guide them. Habakuk lived to see the destruction of Jerusalem. The whole Habakuk questions God's justice and suffering of the righteous. Dito sa book na to, makikita natin na kung saan may mga bagay na hindi makita ni Habakuk na bakit nangyayari to at bakit nangyayari sa mga lingkod ng Diyos. At yan ang gusto natin pag-aralan ngayong umagang ito. Now, 3 chapters ang Habakuk. Gusto ko lang po explain muna ano yung mga complaint ni Habakuk. Ano yung mga questions niya. Habakuk chapter 1 verses 2 hanggang 4. Verse 2, O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry to you violence, and you will not save? Makikita natin dito sa panalangin ni Habakuk, this is the time na for how many years, puro violence, puro kasamaan na nangyayari, na sinasabi niya, Lord, bilang lingkod mo, ang tagal-tagal ko nang nangangaral, ang tagal-tagal ko nang nagsuserve dito, pero wala kang aksyon. How long? Hanggang kailan ako iiyak? Hanggang kailan ako tutulog sa'yo? Why do you make me see iniquity, and why do you idly look at wrong? Distraction and violence are before me, strife and contention arise. Na parang, Lord, parang wala kang pakialam. Puro kasama na yung nangyayari, pero wala kang ginagawa. Hanggang kailan? Yun yung tanong ni Habakuk kasi nga, sa sobrang in pain niya lahat, kaliwa, kanan, injustice dito, parang wala ng katarungan. At ayun yung complaint ni Habakuk. At sabi niya pa sa verse 4, So the law is paralyzed, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes forth perverted. Na kung saan, sa daming kasamaan, walang saysay ang batas. Na parang ginagawa mo na lahat, pero ang paligid hindi nakikita ang kahalagahan ng batas. Kaya sabi ni Habakuk, Lord, hanggang kailan ba? Hanggang kailan kami mangangaral na parang walang nangyayari? Hindi ko lang kung na-experience yan. Parang minsan sa ministry, ang dami mo na, ginawa mo na lahat, pinuntahan mo na, binigyan mo na ng lahat. Pero wala pa rin. Hindi pa rin namumulat. At yan yung parang complaint ni Habakuk, Lord, bakit? Kailan ba mumulat itong mga to? Pangalawang complaint niya. Verse 6. Ito pa matindi. Una niyang complaint, parang hindi tinutugon at hindi naririnig ng Diyos ang kanyang mga hinanain. Pangalawa niyang complaint, Habakuk chapter 1 verse 6, I am raising up the Babylonians, a cruel and violent people. Ito na. They will march across the world and conquer other lands. They are notorious for their cruelty and do whatever they like. Ito na. Sabi ng Diyos, ito yung una, parang lang makikita natin yung sitwasyon. Grabe ang pag-iyak ni Habakuk, Lord, hanggang kailan? Pangalawang complaint, ito pa sabi ng Diyos, Habakuk, alam mo, full of injustices ang nangyayari. At meron akong gagawin. Anong gagawin ko? Hahayaan ko ang mga Babylonians ang manguna
at mag-lead sa lugar nyo. Ha? When we say Babylonians, ito yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at kung magmaltrato sa mga Israelita ay punong-puno ng kasamaan at pinapahirapan sila. Sabi ni Habakuk, napaka-unrealistic, no? Verse 13, sabi niya, O Lord my God, sabi ng Diyos alam mo, full of injustices, hahayaan ko pa ang hari ang mga masasama. Paano yun? O Lord my God, sabi ni Habakuk, my Holy One, you who are eternal surely, do not plan to wipe us out. O Lord, our rock. Now, ma-observe natin kita nyo po yung mga terminology ni Habakuk. Andun yung description niya, Lord, ikaw ay banal. Ikaw ay rock. Ikaw ay eternal. Pero, you have sent these Babylonians to correct us, to punish us for our many sins. Parang ang lako. Parurusahan kami sa mga ginawa naming kasalanan at sino? Sino magpaparusa? Yung mga walang takot sa Diyos, yung walang galang sa iyo, yung hindi ka tunay na Diyos, tapos sila yung magtutuwid sa amin. Hindi ba dapat ang magtutuwid sa amin yung mga matutuwid? Pero bakit ganyan yung pamamaraan mo? Kaya sabi niya, should you be silent while the wicked swallow up people more righteous than they? Na parang, Lord, di ba banal ka? Di ba Diyos kang makapangyarihan? Nagalit ka sa kasalanan? Pero bakit mo hinahayaan na ang mga makasalanan ang mag-uusga sa amin? Kaya that time si Habakuk, hindi niya maintindihan yung pamamaraan ng Diyos. At minsan sa buhay natin, may mga ganyang tanong. Lord, bakit? Bakit ako? Bakit nangyayari sa akin to? Yan yung mga time na si Habakuk, maraming question sa life na hindi niya maintindihan yung pamamaraan ng Diyos. At makikita natin yan sa Habakuk 1. Now, gusto ko lang makita natin to. Chapter 1, complain. Chapter 2, yung kanyang mga reasons. Chapter 3, tingnan niyo po yung mga terminology ni Habakuk. Sa chapter 3, 1 and 2, disorientations in life. In chapter 3, makikita natin yung beauty na nabago na yung mood ng prayer ni Habakuk. Now, gusto ko lang po i-explain sa Habakuk chapter 3, di na natin bubuin lahat. May mapapansin po kayo dyan na word na sela o sa Hebrew word sala. Sala. Now, anong ibig sabihin po nito? 3 times po siyang binanggit sa Habakuk 3. Alam niyo pong ibig sabihin ng sala? Sala indicates a pause in the text. It's a synonym or Hebrew word po ng means forever. It means a raise of voice of praise. Wow, imagine that Chapter 1 to chapter 2, complain, but in the chapter 3, nagpupuri na sa Diyos. Kaya baka mamaya mapansin nyo po, mas lalo sa ESV, makikita nyo dyan, may sala. May sala, may sala. Okay, sa Bicol po ang sala, mali. Sala. Sala yan, sala. Kaya baka mamaya magkaroon ng misinterpretation. Sabi niya, Pastor, sala. Hindi ba ibig sabihin sa inyo yun? The word sala, mas lalo po yan, prevalent po yan sa book ng Psalms about worship. And in Habakuk, 3 times. Alam niyo po sa Otis Scholar, kinukonsider po nila ang means amen. Hallelujah. Now, ang gusto kong ipunto, in spite na maraming question si Habakuk sa buhay, still, nag-worship pa rin siya sa Panginoong Diyos.
At ito pong susunod natin, pag-aaralan natin na why do we worship God in the midst of adversity? Bakit kailangan nating manatili at magpuri sa Diyos kahit maraming kabigatan at tanong sa buhay? Hindi ko po alam kung ano yung mangyayari sa atin in the next few weeks or in the next year, pero gustong sabihin sa atin ng Diyos, manatili tayong magpuri, sumunod sa Diyos kahit tayo ay nahihirapan. Alam ko po, itong church na to, witness din ako, nakikita ko rin, ang daming pinagdaanan. Pero nakakatuwa, nananatili sa Panginoong Diyos. Palakpakan muna natin Panginoon. Okay, so 3 bagay lang po gusto kong i-share ngayon. Why do we worship? Bakit ako magpupuri sa Diyos? Tingnan natin po yung mga kasagutan ng Diyos kay Habakuk. Una, bakit ako magpupuri sa Diyos kahit hirap na ako? Because God controls everything. Sabay-sabay po tayo. Because God controls everything. Ito na. Chapter 1, verse 5. Sabi ni Habakuk, Lord, how long shall I cry for help? Hanggang kailan ako iiyak? Ang tagal-tagal ko na lang nananalangin. Ang tagal-tagal ko na nakikita ang mga hindi magagandang kanais-nais na nakikita ko sa mundong ito. Anong sabi ng Diyos? The Lord replied. Sabay-sabay po natin basahin verse 5. The Lord replied, look around at the nations. Look and be amazed, for I am doing something in your own day. Something you wouldn't believe even if someone told you about it. Ganda, no? Na sinasabi ng Diyos kay Habakuk, Habakuk, kalma. Kalma. Batang, parang kanta yung, papanood ko kasi yun kalma. Siguro kung sa time ngayon, sasabihin ni Lord, Habakuk, kalma. Bakit? Look and be amazed, for I am doing something. May gagawin ako. Relax ka lang. It means, sa theology, sinasabi namin yan, yung God is omniscient. God knows everything. Na minsan, Lord, hindi nakikita mo pa ba yung sitwasyon ko? Lord, naririnig mo pa ba ako? Oo. Naririnig kita, nakikita kita, may gagawin ako. At kapag nakita mo yung truth na yon, I believe, ano man ang difficult situation mo, magpapatuloy ka kasi alam mo, may gagawin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos. May gagawin si Lord. Minsan, di ba? May sakit, nawalan ng trabaho, nagka-problema sa school, nagka-problema sa pamilya. The Lord remind us, whatever situation you have, gustong sabihin ng Diyos, may gagawin ako. For I'm doing something. God has a great plan na makita natin na ang Diyos may gagawin. Tingnan pa natin. At makikita natin sa chapter 2, verses 3 to 4, na sinasabi ni Habakuk, Lord, bakit itong mga masama? Payaman ng payaman. Paganda na paganda ang buhay. Samantalang kami, pahirap ng pahirap. May lokohan po kasi sa probinsya Yung sinasabi nga, ang mga pastor, highest calling, lowest earning. Parang ano nga sabi, ba't yun itong mga to? Ang taas ng katawagan, pero ang baba ng kinikita. Samantalang itong mga to, ang baba ng pagkatawag, ang laki ng kinikita. Ano lang ko yun? Sabi lang naman nila yun. Now, ano gusto natin ipunto? In the book of chapter 2, verses 3 to 4, sinabi ng Diyos kay Habakuk, alam mo, look at the proud. They trust in themselves, and their lives are crooked. But the righteous will live by their faithfulness to God. Habakuk, kalma. Alam mo yung mayayaman na yan na walang takot sa Diyos, may hangganan din yan.
na kung saan huwag kang mainip na parang full of injustices, siguro nadudurog na yung puso ni Habakuk na, Lord, yung mga mahihirap, kawawa. Mas lalo yung mga lingkod mo, minamaltrato nila kasi wala taming kakayanan. Tapos ang masakit nun, ni-raise up mo pa sila. Gustong ipakita ng Diyos na ang kasamaan may hangganan at ang mga nanatiling naglilingkod ng tapat sa Diyos, andun yung kanyang paggabay. Next year, no? Election na. Tama ba ako? Sa lugar ng Bicol, grabe rin po. Siguro, everywhere na lang, nagiging madumi na ang politika. Pero nakakalungkot lang, merong mga obvious na talaga na nadadaan talaga sa pera. Pero sabi ko nga, Lord, hanggang kailan to matitigil? Hanggang kailan ba mananaig itong mga mayayaman na to na puro sa maling bagay na maling pamamaraan? Pero isa pong paalala ng Diyos na nire-remind niya sa atin, God controls everything. Kung may mga tanong ka sa buhay mo na hindi mo alam kung bakit nangyayari sa'yo, gustong sabihin sa atin ng Diyos, may gagawin siya. Now, tingnan lang po natin to in the verse 16. Gaya ng binasa natin. I trembled inside when I heard this. Ano yung narinig niya? If we read verses 1 to 15, napakinggan ni Habakuk kung ano yung mangyayaring husga sa kanila. Mabigat. Kaya nung narinig niya yon, ano yung naging reaction o physiological o reaction ng kanyang katawan? Sabi niya, my legs gave way beneath me and I shook in terror. I will wait quietly for the coming day when disaster will strike the people who invade us. Now, dito po, nung napakinggan ni Habakuk yung husga ng Diyos, natakot siya. Grabe yung kaba na nangyari sa kanya, na grabe yung parusa na mangyayari sa kanila. Pero tingnan niyo po yung terminology ni Habakuk. Sabay-sabay po natin basahin to. I will wait quietly. Sabay-sabay po tayo. I will wait quietly. Sabihin niyo po sa katabi niyo. I will wait quietly. Sa kaliwa. I will wait quietly. Bakit? Bakit quietly? Bakit binanggit niya yung quietly? Ako, in my hermeneutic imagination lang, kasi alam niya, nung chapter 1, ang ingay niya. Salita siya ng salita sa Diyos. Pero nung naunawaan niya na may gagawin ng Diyos, anong ginawa niya? Nung una, naghihintay ako pero ang dami kong sinasabi. Pero ngayon, nung naunawaan ko na may gagawin ng Diyos, maghihintay na ako ng tahimik. Ano yung tahimik na yon? Literal po ba? Sinabing tahimik, wait quietly. Dito lang nakita ko yung importance ng relationship of emotion and action. When we say emotion and action, yung emotions niya na punong-puno ng takot, anong ginawa niyang action? Yung to wait. When we say to wait, to stand by without complaining, nor trying to make it happen on your own. Lord, gusto ko na ngayon. Ba't di mo pa binibigay ngayon? Lord, gusto ko na mangyari to. When we say wait quietly, hindi mo pinagpipilitan yung gusto mo. Hinahayaan mo ang Diyos na gumawa ng pamamaraan. Rest in God's presence. Focus on the greatness and glory of God. When we say wait quietly, you trust in His ways. Alam niyo po kasi maraming Kristiyanong mareklamo. Naalala ko nga lang noon nung nagsisimula, pagka maraming gawain, ako na naman ng opening prayer, ako na naman ng ganito, ang daming reklamo. Kayo po ba, anong pakiramdam? Meron kayong kasamang mareklamo, ano pong pakiramdam? Meron po ba kayong nakasamang ganyan?
Mareklamo. Mareklamo sa bahay. Mareklamo sa church. Meron po ba? Wala naman, no? Siguro sa ibang church meron, pero dito, wala ho, no? Wala dito yon. Now, anong gusto natin i-point? Gusto ko lang i-point yung transition ni Habakuk na nakikita niya yung beauty ng paghihintay. Na kahit hirap na sa napaligid niya, pero andun pa rin yung kanyang pag-worship na, Lord, magsasubmit pa rin ako sa iyo. Na kahit gusto ko nang gumawa ng pamamaraan, pero I will wait quietly. Kaya mga kapatid, kung meron po tayong pinagdadaanan ngayon, kung meron mga sitwasyon na hanggang ngayon tanong pa rin, continue to worship God. Wait quietly. Alam ko po sa tamang panahon, i-explain ng Diyos kung bakit niya hinayaan yung sitwasyon sa'yo o sa nakikita mong mabigat. At yan ang ginawa ni Habakuk. Because he knows that God controls everything. Palagpakan po natin Panginoong Diyos. Now, why do we worship God? Bakit ako maglilingkod? Bakit ako mananatili sa Diyos kahit hirap na ako? Una, na makita natin, because God controls everything. Ito yung pangalawa, because of assurance of salvation. Because of assurance of salvation. Now, tingnan natin yung verse 13 to 14. Verse 13 muna ng chapter 1. Ilang natin. But you are pure and cannot stand the sight of evil. Yun yung sinasabi niya, Lord, banal kang Diyos. Matuwid kang Diyos. Pero bakit mo hinahayaan itong mga ahaya mong maghari? Kaya sabi niya nga, should you be silent while the wicked swallow up people more righteous than they? Yun yung reklamo niya. But look at the chapter 3. Chapter 3 verse 2. I have heard all about you. Yan na. I am filled with awe by your amazing works. In this time of our deep need, help us again as you did in years gone by. And in your anger, remember your mercy. Now, paano nabago yung perception ni Habakuk? Yung negative to trusting. Paano? Sa pamagitan ng ano? Paano nabago? I have heard all about you. Nung meron siyang napakinggan about sa Panginoong Diyos, na manghasa sa kapangyarihan ng Diyos, at simula nung napakinggan niya, nabago na ang kanyang pananaw. Anong gusto nating sabihin? Sa panahon na may kabigatan sa buhay, napakahalaga na patuloy nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, pwede kang madala ng sitwasyon at ng iyong emotions. Natutuwa ko doon sa isang testimony ng young people na yun eh. Yung dahil sa mga gathering, sa fellowship, nare-remind ng Word of God. Ganda. Kaya nga si Habakuk, eto, puro reklamo, Lord, parang wala kang ginagawa, okay lang sa iyo yan. Pero nung naintindihan niya at napakinggan niya ang mga kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, I am filled with awe. Namangha na siya sa gagawin ng Diyos. At ito na yung gagawin ng Diyos. Right now. Because of assurance of salvation. Verse 17. Ito na yung wordings ni Habakuk. Even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Ito na. Yung wordings ni Habakuk,
from ranting complaining, ito na nangyayari. Ano na nangyayari? Makikita natin na he learned to accept the trials in life. Alam niyo po, ang mga source of income nila ay mga agriculture at mga livestock. Kung titingnan niyo po yung wordings ni Habakuk, Lord, dahil at puhusgahan mo kami sa pangunguna ng mga Babylonia na yan, at ang masakit nun, yung mga Babylonia na yan, yung source of income namin aalisin pa, at yung mga pinagkikitaan at kakainin namin ay mawawala pa, okay lang. We will wait quietly. Anong gusto natin ipunto mga kapatid? Kung alam mo na ang Diyos ay magliligtas sa'yo, matututo kang tumanggap ng problema sa buhay. Ulitin ko po Kung alam mo at kilala mo ang Diyos mo na magliligtas sa anumang problema na meron ka, you learn to accept trials in life. Kita niyo yung wordings? Ang hirap na ito tanggapin. Kumbaga sa time natin ngayon, okay lang mawala ka ng trabaho? Okay lang mawala ka ng source of income? Okay ba na lahat ng meron ka mawala? Sa time natin ngayon. Sa time nila, yan yung mabibigat Ito yung source of income. Pero ito yung consequence at ito yung gagawin ng mga Babylonian sa amin, okay lang. Kasi napakinggan ko at napakinggan ko sa mga ninuno noon na ikaw ang Diyos na nagliligtas sa mga lingkod mo. Lakpakan natin Panginoong Diyos. Kaya sa atin, pag may trials o difficult situations in life, learn to accept it. Tanggapin natin. Kasi bakit? Alam natin, ang Diyos ililigtas tayo. Habakuk salvation was not dependent on physical blessings. Lord, okay lang. Okay lang po ba? Wala sa atin yung meron tayo ngayon. Okay lang po ba? Bahala. Problema mo na yun. Nananahimik kami dito Hindi, okay sa atin. Now, not di naman literal, but there are times na yung mga dinedependehan natin, inaalis ng Diyos. Now, pag inalis sa'yo ng Diyos yun, still, you remain God ba? Still you're worshiping God? Hindi ko naman sinasabing literal alisin, but sa karanasan at sa paglilingkod sa Diyos, minsan hinahayaan ng Diyos na alisin niya sa atin, mga dependehan natin. Di nyo ba na-observe yan minsan natin? Na minsan, napaka-dependent natin sa material na bagay. Napaka-dependent sa trabaho. Napaka-dependent sa mga bagay dito sa mundo. Which is, hindi mali yun. Pero kung doon nakadepend, there's something wrong. Pero tingnan nyo si Habakuk. Kahit marami nangyayaring hindi maganda sa paligid, tapos aalisin pa yung meron sa kanya at sa kanila, okay lang. Kasi alam ko, may magliligtas sa amin. Gusto ko lang i-share yung story na to. 2015 ba ako? 2015, nag-start po ako magpastor sa Bicol. Wala po kaming church. Church plant nga po Nagsimula lang po ako sa mga bahay-bahay, puro Bible study. Pero hindi pa po Bible study 3 linggo po ako para po akong politiko doon. Wala po akong ginawa doon. Kinuha ko yung lingwahe nila. Maraynal daw, nay, maraynal daw. Ang kultura po kasi doon, mag-bless. Kasi inoobserbahan ko yung kultura nila Lahat mag-bless. Kahit sa atin, pag magbe-bless ka, pag sobrang edad na, o ninong, ninang, doon, lahat, i-bless mo. Maraynal daw, nay. Maraynal daw. Minsan nga po, nakapakinggan ko doon, sabi ko, ano naman yung tanghali? Maray na multo. Yung pala multo, mudto pala. Ay ko, kaya ayaw pala makinig Mudto pala, hindi multo. Now, by God's grace, after 4 Sundays
nagkaroon ng Bible study. Puro Bible study na. Now, ito na po, pero di pa yan ang unang church eh. Ang una pong church namin, Barangay Hall. Barangay Hall po talaga. Talagang pag na-kay Lord ka, madedevelop ka talaga eh. Sa totoo lang, hindi po talaga ako singer eh. Hindi po ako kumakanta. Yung namigay po ang Diyos, nakatulog po ako eh. Pero pag nandun ka, wala eh. Walang magpapakanta. Walang mag-MC. Walang mag-opening prayer, closing prayer. Lahat eh. Sabi ko, Lord. Kasi sinamahan lang po ako 2 linggo. After 2 weeks, okay, si Lord na bahala sa'yo. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Kaya nangyayari ho noon, 8 o'clock, children, tawag sa mga bata. Tuturo ka ng bata, papakanta ka. Okay na sa akin magpakanta. Basta walang gitar, at least alam ko yung wala na akong papakinggan kung timing o etc. Di tuloy-tuloy. Now, pagdating ng 2019, by God's grace, ito po yung nirerentahan na church. Typhoon Tisoy. First time ko po maka-experience ng bagyong signal number 5. Sino po dito naka-experience signal number 5? Wala pa. Gusto nyo maranasan? Signal number 5. Sa Laguna, naka-experience ako ng bagyo, pero doon lang ako naka-experience ng bagyo na parang gusto ko ng Lord, kung kukuhanin mo na kami, kuhanin mo na kami. Nandiyan po kami at the time. Alam nyo po, halos 6 hours po yan. Ang lakas ng hangin at ulan. At yung church po na wash out, walang natirang bubong. Wala pong natira. Alam mo yung, ako po kasi that time, anong ba taon ako noon? 22. Parang alam mo yung ikaw bilang tatay, yung na-wash out ang bahay mo pero hindi mo alam kung paano mabubuo ulit. Sabi ko, Lord, parang hindi ko ma-imagine yung mga bigat na nangyayari sa buhay ko noon. Sabi ko, Lord, bakit mo hinayaan itong mga ganitong sitwasyon? Hindi namin alam kung halos nga, hindi namin alam paano nagkabubong eh. Tapos, ngayon, wash out na walang natira. Ito pang matindi. Simula purok 1 hanggang purok 7, naglalakad-lakad po ako, tabing daan yan Habang naglalakad ako sa tabing daan, kami lang po ang wash out. Kung may wash out man, sa likod-likod ng mga iskinita. Pero sa tabing daan, kami lang. E di siyempre, pag tabing daan ka, kitang-kita. E di sabi ko sa mga kapatiran, mga kapatid, wala tayong magagawa kundi manalangin, tumulog sa Diyos at maglinis. Linis. Wala eh. Alam mo yung parang nakatulala. Tulala po talaga ako nan. Tulala ako, sabi ko walang natira kahit isa. Tapos hindi na namin makita yung mga yero. Sabi ko, Lord, paano na? Iyak talaga ako nun. Para akong bata nun eh. Iyak ako nang iyak. Sabi ko, hindi ko talaga alam mangyayari. Tapos sabi ko, tara, linis na lang tayo. Yun ang magagawa natin eh. Doon po sa lugar na yon, grabe persecution. Naglilinis na kami. Alam mo, malungkot-lungkot ka pa. Tapos may tumaan. Nagbabike. Kayong mga born again, ligtas ng tao. Yung yero nyo, hindi nyo maligtas. Ay ko. Yung yero kong hawak. Parang, problema nito. Sa isip ko lang naman. Hindi ko naman sinabihan na, parang, oo nga no. Alam nyo, lalo ko ng lumo noon. Grabe, ang lakas pa ng boses. Ang dami pong persecution. Alam nyo, bago po mabuo yan, pagka, ewan ko sa mga karanasan, nagpe-prayer meeting kami, binabato kami. Yung gate, binabato kami. Sabi ko, grabe, tapos gate pa maririnig mo. Alam mo yung, wala na nga natira, ganyan pasalita mo. Ano ba problema nyo? Kaya that time, sobrang struggle ako yung konsepto ng worship. Lord, bakit? Bakit mo hinayaan na kami pang church? Natapitaan na samantalang itong kapitbahay namin. No? Nung pilit namin walang oras sa'yo, hanggang ibubong. Buong buo. Samantalang ito, walang natira eh. That time,
Habang nasa Bible reading ako, the Lord remind me, naalala ko yung Isaiah 55 verses 8 to 9. My ways is higher than your ways. My thoughts is higher than your thoughts. Iyak na lang ako, Lord, thank you. Magpapatuloy kami. Sabi ko po sa inyo, 3 beses po kami na wash out. 3 beses. Hindi lang po yun, pero pinaka-worst eh. Wala talaga natira sa amin. Pero, bakit ka magre-rejoice? Bakit pa rin magiging maayos yung pananaw mo? Sabay-sabay nating verses. Verse 18, Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Palakpakan naman natin, Panginoong Diyos. Lord, magiging masaya pa rin ako. When we say magiging masaya ako, magpapatuloy ako, maglilingkod ko sa iyo, alam ko at kilala kita na ikaw yung Diyos na magliligtas sa amin. Kaya that time, nung nakita ko yung truth na yon, mas lalo kami naglingkod sa Diyos na alam ko, Lord, ikaw ang magliligtas, ikaw ang magbibigay, ikaw magpo-provide. Kaya napakahalaga, na gusto ko lang sabihin, napakahalaga sa time na ikaw hirap na hirap, lalo kang tumulog sa Diyos at makinig ng salita ng Diyos. Marami kasing mga Christians, pag may problema, nagwi-withdraw. Imbis na lalong mag-attend ng prayer meeting, mag-attend ng mga gawain, lalong lumalayo. Kasi pag lalo kang lumayo, madadala ka ng sitwasyon at madadala ka na ng emosyon mo. Pero pag ikaw ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, katulad ni Habakkuk, when I heard all about you, na mangako sa gagawin mo, at yun na nga, I will rejoice. Kahit mawalan ako ng mga source of income, kahit mawalan ako ng pinagkakakitaan, I will rejoice because God is my salvation. Kaya by God's grace, naging masaya ang paglilingkod sa Panginoon Diyos kahit may kahirapan. Okay? So, una, bakit ako mag-worship kay God in the midst of adversity? Ano yung una? Bakit? Because God controls everything. Lord, control mo lahat ng bagay eh. Kaya tuloy ako. Pangalawa, bakit ako magtutuloy kay Lord kahit nahihirapan ako? Kasi alam kong merong assurance of salvation. Yung Diyos ko ay Diyos na kailanman ang mga pangako ay hindi mapapako. Lastly, bakit ako mag-worship kay Lord kahit hinang-hina na ako? Kahit ang dami ko pinagdadaanan? Because God will give us strength. Verse 19. This is our last verse. Verse 19. Sa Tagalog, ang Panginoong Yahweh ang sa aking nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Now, in verse 19, ano yung nabibigay ni Lord na strength? Ang nabibigay ni Lord na strength is yung endurance. The sovereign Lord is my strength. When we say endurance to endure, ay na kung saan ay patuloy kang naglilingkod sa Diyos kahit ikaw ay nahihirapan. Ito pa. Kwento lang. Dami kong kwento eh. Naalala ko lang po nung nagsisimula ako, revealing to revealing. Sa totoo lang po kasi, ang allowance ko po that time, gusto ko lang i-share yung kabutihan ng Diyos. Nung nagsisimula po ako sa Bicol, ang allowance ko po monthly 3,000. Now, pagkakasahin ko na yon sa loob ng 1 buwan. Ibig sabihin, kung 3,000 allowance ko, magkano per day? 100. At that time, nagbibuild ako ng relationship. Alam niyo po ba, uso doon yung mga luto-luto. Kung sinabing luto-luto, alam niyo yung mga kabataan na mahilig magluto-luto doon sa kalsada. Ganon sila. Now, dahil ako nagbibuild ng relationship, ambagan. Ambag ako, sige, sa akin ang repolyo, sa akin ang gatas. Alam niyo, tumating sa punto, kalahating buwan pa lang, wala na akong allowance.
Ay ko, patay na to. Wala na akong pagkain. Pero ang gagawain po ko, pray ako ng pray. Ko, Lord, wala na akong pagkain. Paano na to? Alam niyo po, ginawa ko na lang. Dahil 3 araw po, wala akong makain. Wala na akong allowance eh. Ako, hindi po kasi ako mahilig magsumbong eh. Kay Lord na lang ako nagsasalita eh. Hanggang sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Wala na akong makain. Hanggang sa ginawa ko po, that time, nagkakaroon ng Bible study. Alam niyo po kasi pag nasa kwarto ko, walang nangyayari. Sabi ko, hahayo na lang ako. Ginawa ko po, dinamuyan ko yung Bible study. Ayaw dito, ayaw to. Alam niyo, biyaya ng Diyos. Sa dami ko pong Bible study, ang dami nagpapakain sa akin. Umuuwi ako, busog na ako. At ang matindi nun, pinapadalan pa ako. Kaya kayo, kung nagugutom kayo, humingi kayo kay Lord. Hindi, damihan yung Bible study. Hindi ko naman in-expect eh. Hindi ko naman in-expect na may magpakain eh. Umayo lang naman ako eh. Sabi ko, ayos si Lord ah. May nagbibigay ng pagkain. Mamaya may kakatok na sa akin sa umaga. Sa umaga kasi meron po kami Bible study, nagtitinda ng mga pagkain. May kakatok na yun. Ay, Lord, thank you. Kaya na nagpapakita, kapag may problema ka, magtuloy ka. Tapos hindi mo alam, sa pagpapatuloy mo, nagugulat ka na lang, no, provide ni Lord. May Bible study na ako nung kasi po, Bible study ko na, tapos gutom na ako. Sabi ko, parang lalo ako nagugutom pag nandito ako eh. Sabi ko, labas na lang ako. At least pag may kausap ako, hindi ko nararamdaman yung gutom. Hanggang sa mamaya, nakakausap ko, gusto magpa-Bible study. Di Bible study. Umaga, tanghali, hapunan, hindi ako ng problema. Now, ano gusto nating punto? Yung hirap, hindi mo nararamdaman. Because of God's strength. Yun yung kinaganda kapag nagpapatuloy ka sa Diyos, kahit nahihirapan ka. You endured. Kaya salamat sa Diyos. Isa pang pangyayari sa amin dyan. Kasi yung iba naniniwala, sabi ko, sa mga tao doon, alam nyo, mukha lang ako meron, pero pananampalataya lang ako meron. Sabi daw nila, mukha daw hindi maghihirap. Mukha lang yun. Pero kung magnakawan tayo, baka may manakaw pa ako sa'yo. Nangyayari noon, isang Sunday, naalala ko, ang topic namin, God will provide. Ay, God will provide. Sa totoo po kasi may inampun na po akong mag-ama. May inampun po ako. Ewan ko ba kung saan galing kaisipan ko noon eh. Sarili ko nga, hindi ko mapakain. Nag-ampun pa ako. Awa kasi ako, sabi ko, sige na, doon na tumira sa kondo natin. Yung kondo po pala namin, nakikitira lang po pala ako. Alam niyo po kasi kondo po tawag ko doon eh. Kasi yung kondo ko po doon, tambakan ng palayan. Ayoko nang sabihin pang, natutulog ako sa tambakan ng mga palayan. Di lalo kung ang katiho. Ganun po yung kondo ko doon eh. Tapos ang masakit po noon, yung kondo ko po na yun, itara nga lang po ako doon sa isang naging key person, si Kuya Cesar po. Now, yung key person na yun, yung mga pamilya niya, yung lolo, yung tatay niya, galit na galit pa sa born again. Born again na nga, tapos pastor pa pinatira. Yung kondo po na yun sa likod, doon niya ako nakatira, tapos, lala ko yung wordings ng tatay niya, sabi niya ba naman, Nak, galit na galit Nak, yung katabi ako. Nak, ba't ka natira dito ng demonyo? Sabi ko, isipin yung demonyo eh. Grabe, pang-5 linggo ko pa lang yun eh. Sabi, may papatira ng demonyo. Tapos ang matindi pang persecution noon, wala pong dito sa kondo ko, yung saksakan, nandun pa sa kwarto niya. Extension na nga lang eh. Kaya nagtataka ko, pagdating ng 7:00 ng gabi, wala kuryente. Sabi ko, brown out. Lahat naman may ilaw. Nare-recall ko, naalala ko, sinabihan akong demonyo. Sabi ko, kung hinahuhugot ni tatay ah. Kaya ako alam niyo po ginagawa ko, tinatimingan ko. May bintanang malaki doon, pag nag-CR yun, tumitingin muna ako sa paligid, baka sabihin magnanakaw ako. Kasi grabe.
Halos 1 buwan ganun yung sistema ko doon sa nung nagsisimula ako. Gusto ko na umuwi. Alam mo yung hindi mo nararanasan sa bahay, nararanasan mo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko na umuwi. Sinabihan kang demonyo. Tapos, walang kuryente. Ang kati po talaga. Alam niyo yung sa palay? Ang kati nun. Pero sabi ko, sige, para kay Lord. Pero salamat sa kanyang mga salita na patuloy na nagbibigay tibay, na nagpapalakas. Sabi ko po sa inyo, araw-gabi, umiyak talaga ako. Para akong bata. Mga 2021. Gusto ko na umuwi. Pero blessed na lang ako sa mga magulang ko na hindi na naig yung kanilang pagiging magulang. Ang nanaig sa kanila yung pagiging lingkod ng Diyos. Na kahit nakikita nila hirap na hirap yung anak, mas nakita nila na anak, maglingkod ka sa Diyos, magpatuloy ka lang. Ay ko, sige, tuloy. O by God's grace po, yung tatay po na yon, biyaya ni Lord po, nakakapag-church at nakakilala rin kay Lord. No. Sinabi ng Diyos di po ba? Kapag nagugutom ang kaaway, palamunin, pakainin. Pagka nauuhaw, lunurin. Painumin. Kaya nga po, sa totoo lang, kapag may konting blessing, tay, unting bear brand. Yan. Tay, at least nakita niya na hindi tayo kalaban. Kakampi tayo, tay. Okay. So yun, doon na po, by God's grace. And doon rin po ako kumakain By God's grace po, niyaya niya na ako. Sir, kain tayo. Praise the Lord. Tataka ko, tilapia. Ba't puro ulo? Parang nasa ng buntot. Meron palang tilapia na puro ulo. Tapos, ako muna pinakain. Pero nung kumakain sila, parang puro buntot. Pero ang kinakita ko, be grateful. Bakit? Maganda niyaya ka na. By God's grace po, nagtuloy. Nag-provide, pinapalakas ka ng Diyos. Isa po yun na makita natin, pagpatuloy ka lang. Yun na nga, hindi ko rin makakalimutan yun. Yung topic nga namin, God will provide. Tapos sabi ko, doon sa isa naming kapatiran na inampod, Der, magsaing ka na. Tanghali na. 12:00 na, hindi pa tayo nakain. May lagayan po kami ng bigas. Pumunta po ako sa kusina. Nasipa ako. Ang layo ng pinanggalingan. Ay, kapatay. Hindi na pala makapagsaing. Wala ng bigas. Ang ganda pa naman ng topic natin. God will provide. Alam niyo na, mga ganun mga pastor ganda ng suot. Pero pagkatapos, ito na ang tunay na buhay. Pagkatapos. Ganun po kasi sa probinsya Siyempre, pag mga papakita mo mga lingkod ng Diyos, di kawawa tayo, Diyos natin buhay. Pero sa totoo lang, pagkatapos nun, wala na kami makain nun. Pray tayo. Pray kami. Taas namin yung lagayan. Lord, provide niyo po. Maya-maya. After 2 minutes, may kumatok. Biyaya ni Lord. May nagbigay kalahating sakong bigas. Sabi ko, paano niyo po narinig? Prayer. Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ba naman, Pastor, narinig namin yung prayer niyo. Kapitbahay niyo lang kami. Sabi ko naman sa mga kasama namin, wala naman tayong binanggit na pangalan Si Lord na yung mag-touch na yun. Kasi po yung kapitbahay namin mga kapatir, may palayan Si Lord na nag-touch sa'yo nun. At least, nag-pray lang naman kami. Kaya kayo, pag walang bigas, mag-pray kayo ng malakas. Huwag kayong magbabanggit ng pangalan. Mag-pray lang kayo. Si Lord na mangungusap. Kalahating sako pa. Kaya sabi ko, pray lang. Now, ito yung punto natin. Ba't tayo napupunta dyan? So, gusto lang natin ipunto, pag na ikaw nagpapatuloy kay Lord, isusustain niya yung strength mo. At yung strength na yun, hindi mo alam kung saan galing dahil nakita ng Diyos na nanatili ka sa Kanya. Kaya nga, ito may illustration siya, may sinabi na, katulad ng usa o ng deer. Kasi alam niyo po ang deer, sabi dito, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Alam niyo po kasi, ang deer, kapag umaakyat yan,
talagang sustain yung strength. Kahit pataas. Meron kasing mga hayop, pagpatag, okay, pero pagpataas na, medyo humihina na yung legs. Pero ang deer, tiyak ang aking mga hakbang. Anong gusto niya? Pag ikaw ay nasa piling ng Diyos, nasa presensya ng Diyos, kahit nahihirapan ka, yung paglakad mo, meron pa ring direksyon. Yeah. Minsan nga, inaalulungkot lang ako, di ba? Minsan yung social media ngayon, minsan kahit Christian yan, dun pa rin nadadaan yung mga hinanakit eh. Parang minsan Christian ba to? Wala na sa wiso yung mga boses, wala na sa wiso yung mga pinagpo-post. But, kung si Lord ang strength mo, kahit na-discourage ka na, may direction pa rin yung post mo. May direction pa rin yung salita mo. May direksyon pa rin yung pananaw mo sa buhay. Kaya yan ang mas lalo sa mga kabataan pag nadi-discourage. Make it sure na ang mga social media natin ay si Lord pa rin ang natataas. Isa yan. Sabi dito sa English, the sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. It means God's strength give us to endure to obey His word. Na kahit mahirap ang pagdadaanan, magpapatuloy dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, the Lord is the source of our strength. Sana wag tayong, panalangin ko po, wag tayong uhugot ng lakas sa tao, sa sitwasyon, sa material na bagay. Hugot tayo ng lakas sa Diyos para patuloy tayong maglingkod at magpagamit sa Diyos. By God's po, ako panalangin ko po, time will come, no? Welcome na welcome din po kayo sa lugar ng Bicol. Kasi sa last Sunday nga po ng June, si Lord na lang po nag-sustain. Maraming pinagdaanan, maraming kahirapan, pero still, we remain and we worship God. At yan ang gusto ko rin po i-encourage sa inyo. Maraming pagdadaanan pa sa church. Marami pang pagdadaanan sa pamilya. Marami pang pagdadaanan sa personal na buhay. Pero gaya ng kay Habakuk, ay manatili na maglingkod at magpatuloy na magpuri sa Panginoong Diyos. Muli, why do we worship God in the midst of adversity? Bakit ako maglilingkod? Bakit ako mananatili sa Diyos kahit sa mga bagay na maraming tanong sa buhay? Una, because God controls everything. Pangalawa po, because of assurance of salvation. Because God will give us strength. Yan ang kita natin. God allows these orientations in life in order to see the total dependence to God. Inaalaw niya yan. At naalala ko yung sinabi ni Charles Stanley, God allow us to face difficulties so that our faith will be stretched and refined. The trials we face provide an excellent opportunity for us to declare our dependence on God and not on ourselves. The way we win in the battle with discouragement is by humbling ourselves before God and telling Him that we need Him. There's only one way to do this, that is through prayer, worshiping God. Kaya gusto ko lang ipakita po at i-encourage, lahat ng discouragement, complexity in life, i-embrace natin. Alam ko po, kahit sa amin, marami pang pagdadaanan, i-embrace lang natin. Worship God, remain in His presence, at alam ko po, may gagawin ng Diyos sa buhay po natin. As I will end this, gusto ko lang pong i-share sa inyo, yun na nga po, sa amin po ni Faith. Wait, lingan nga dito. Kasi alam nyo po, third week po ng June, o last week ng June, kami po ay pupunta na rin sa Bicol. So, sabi ko nga po, yung pag-yes niya naman sa akin, pag-yes niya kay Lord. So, kami po ay magmi-mission, aalis sa comfort zone,
Ako po, kasi umalis na rin ako sa comfort zone. At sa ngayon, first time niyang aalis sa main church, sa family niya, for the Lord. Naalala ko yung Matthew 19:29. If you left your houses, family, everything, you will receive 100-folds and you will have inherit the eternal life. So sa amin po, maraming pinagdaanan at alam ko marami pang pagdadaanan sa paglilingkod sa Diyos. At kayo po bilang kapamilya namin sa church, alam namin yung panalangin at mga karanasan ng mga kapatiran namin dito ay malaking tulong po iyon sa paglilingkod at pagpapagamit namin sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, one of our life verse, itong 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Alam ko maraming struggles, kaya nga sabi ko nga po, Lord, bigyan mo ko ng partner ng faith na patuloy na papaalala. Yung pala pangalan talaga, faith. Kaya pagka walang pagkain, faith. Ayan. Faith. Pagka maraming sakit sa ulo sa member, faith. So, salamat sa Diyos. Kaya mamaya po, pag-pray nyo rin po kami. Kaya ako, ginarap ko rin yung opportunity kasi sabi ko, hindi ko rin alam kung kailan rin makabalik, pero salamat sa Diyos, patuloy makapagpaalala. So mga kapatid, let us worship God in the midst of adversity. Salamat po sa Diyos, no? Thank you kay Lord. Okay. Pwede po bang pag-pray po namin kayo? Tapos, ito na rin yung time, pag-pray nyo rin kami. Samahan po kami na. Sige, tayo po tumayo lahat. Tayo po yung manalangin. Let us pray. Yes, Jesus. Panginoong Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagkakalinga, nagpapalakas, nagpapatatag sa aming buhay. Salamat sa paalala mo ngayong umagang ito na meron kaming Diyos na tumutulong sa anumang kabigatan sa buhay. Lord, katulad ni Habakuk, maraming tanong sa buhay na minsan yung pamamaraan mo ay hindi namin maintindihan kung bakit. Pero salamat, Lord, sa iyong mga salita na nag-enlighten sa amin that you control everything, that we have assurance of salvation. And thank you, Lord, na merong kaming strength na nanggagaling sa iyo. Panginoong Diyos, batid niyo po ang sitwasyon ng bawat isa. Hindi ko po alam, Lord, kung meron pa rin mga kapatiran namin ditong mga may tanong sa buhay na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot. Lord, pinapanalangin po namin, patuloy kang mangusap, na manatili sila sa iyong presensya, na patuloy nilang isik ang iyong mga salita, at patuloy nilang maranasan ang biyaya at habag mo. Kaya Panginoong Diyos, panalangin namin dito sa tahanan ito, ay lahat ng mga kapatiran po namin ay mananatili sa iyo hanggang wakas. Anumang pagdadaanan, anumang ibibigay, patuloy na magpapasalamat at maglilingkod sa iyo. Lord, thank you. Thank you po. Kaya patuloy mong samahan kami sa aming paglilingkod sa iyo. Thank you, Jesus. We give you glory, honor, and praises. In Jesus' name. Amen. Sige, sa time na to, tuon po natin yung ating kamay kay Pastor EJ and kay Faith. Let us pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat po sa iyong salita na i-deliver po sa amin ang aming pong Pastor EJ. And we thank you, Lord, for his life. And now that he's married, Panginoon, I know iba po yung magiging struggle. Bukod po dun sa dating struggle po niya, magkakaroon po ng panibagong element, but also, Panginoon, bagong element ng blessing ang mararanasan po niya because now, he's married kay Faith. And Lord, we pray na ingatan mo po sila as they travel, pabalik ng Bicol. May
lahat po ng kanilang sasakyan, dadaanan ay maging safe. And Lord, ikaw po yung magpadala ng iyong angels before them. That Lord, yung weather na nung araw po na yon will be perfect for their trip. And Lord, dalangin ko rin po na ikaw ang nakakabatid ng laman ng kanilang puso. Alam ko na meron pong struggles, meron pong problema. Ito po yung buhay na meron po kami ngayon nung tinanggap po namin yung aming pagkatawag. Lord, I pray na ikaw po mag-provide ng kanilang needs mula po sa physical needs, material things, and Lord, ganun din po sa kanilang spiritual needs and yung mental needs, Panginoon. I pray na ikaw po ang magbigay ng victory, magpakita po lalo in greater heights kung ano po yung kaya mong gawin sa kanila pong buhay. Dalangin ko po na they can work hand in hand para po marami pang taong makakilala sa inyo and maraming tao, maraming couples ang mabless sa pamamagitan po ng kanilang buhay. Lord, we speak blessing sa kanila pong buhay. And Lord, nawa po sa kanilang pagsunod sa inyo ay lalo po nilang makita na naroong ka sa lugar na kanilang pinagsundan sa inyo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik at itinataas ang lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.